Magsimula tayo sa isang pamilyar na senaryo siguro para sa'yo. Yung pakiramdam ng ambisyon, di ba? Yung gustong-gusto mong mapabilisan lahat. Resulta sa trabaho, paglago sa ministeryo, kahit sa personal na buhay. Kasi sa kultura natin ngayon, parang pag mabilis, yun ang magaling. Pag may momentum, senyales yun ng pabor mula sa Diyos. Pero paano kung yung pinakamalaking banta pala sa'yo ay hindi yung kabagalan? Paano kung ito ay yung tinatawag na spiritual speed o yung pagmamadaling espiritual? Yan yung parang pinakasentro ng mga materyales na pinag-uusapan natin ngayon. Titingnan natin kung bakit, ayon dito, yung kabagalan ng Diyos ay hindi pagkaantala, kundi isang uri ng proteksyon. Oo, at yun yung layunin natin ngayon. Himayin natin kung bakit parang mas pinipili ng Diyos yung paghubog o yung formation kesa sa bilis. Kasi alam mo, malaki ang pagkakaiba ng pagiging handa, yung readiness, sa pagkakaroon lang ng matinding pagnanais o eagerness. Parehong maganda pakinggan, di ba? Pero base sa mga binasa natin, yung isa pala pwedeng maging mapanganib. At gagamitin natin yung mga kwento sa kasulatan para makita yan. Sige. Simulan natin dyan. Linawin muna natin, ano ba talaga yung problema? Kasi isa sa mga punto dun sa mga binasa ko, yung modernong kultura natin, pati sa simbahan. Oo, pati sa simbahan. Sinusukat natin yung tagumpay sa bilis. Mabilis na pagdami ng tao, mabilis na resulta, mabilis na impluensya. Kapag may delay, pag may pagkaantala, ang isip natin agad, May mali. may mali o kaya kabiguan. At dyan mismo pumapasok yung panganib. Kasi yung kaisipan na yan, nadadala natin sa spiritual life natin. Yung panalangin natin, nagiging transactional. Para pabilisin ang resulta. Oo, para pabilisin. At ang hindi natin nakikita ayon sa isang source ay yung invisible erosion. Yung hindi nakikitang pagkasira na dulot nito. Kasi yung mabilis na paglago, madalas mababaw ang ugat. Interesting yung term na invisible erosion. Tika, para sa nakikinig sa atin, anong itsura niyan sa totoong buhay? Parang yung na-promote ka sa trabaho pero deep inside, alam mong hindi ka pa handa. Ganon. Tapos nauuwi ka sa burnout. Ganon ba yun? Eksakto. Napakagandang analogy niyan. O sa isang simbahan, pwedeng ang bilis dumami ng tao pero walang malalim na discipleship. Walang pundasyon. Oo! Kaya sa unang pagsubok, sa unang kontrobersya, ang daling gumuho. Yun yung erosion. Sa labas mukhang successful pero sa loob unti-unting nabubulok. Mas nagiging mahalaga yung performance kesa sa pagkatao. At dito kumukonekta yung isa pang punto. Sinasabi doon na yung pagmamadali, madalas sintomas pala siya Pagkabalisa. ng anxiety. Aha. Yung takot na maiwan ka, makalimutan o maging irrelevant. Pero ang Diyos, hindi siya nababalisa. Ang focus niya, sabi sa material, ay sa paghubog, hindi lang sa resulta. Mas interesado siya sa kung sino tayo nagiging, hindi lang sa kung ano ang nagagawa natin. At what's fascinating here is, may paulit-ulit na pattern sa kasulatan na kontra sa kultura natin. Ano yon? Laging may agwat, may gap sa pagitan ng pangako at ng katuparan. At itong delay na to, hindi siya aksidente. Mahalaga siya para sa paghubog. Hindi ito inefficiency sa parte ng Diyos, divine strategy siya. So parang sinasabi mo na ang paghihintay ay hindi isang bug sa sistema ng Diyos, kundi isang feature. Hindi aberya, kundi intentional. Precisely. At ang pinakamalakas na halimbawa dyan na binanggit sa sources ay yung bansang Israel. Isipin mo, ang bilis nilang tinalaya mula sa Ehipto. O isang gabi lang. Isang gabi lang, boom, malaya na. Napakalaking milagro. Pero yung kalayaan na yon, hindi pala nangangahulog ang kahandaan. Kaya yung biyahe na dapat ilang linggo lang, naging 4 na taon. Paano nangyari yon? Kasi kahit malaya na sila sa pisikal, dala pa rin nila yung pagkaalipin sa loob nila. Sabi nga sa isang source, their pace outstripped their formation. Nauna yung bilis ng pangyayari kesa sa pagkahubog ng karakter nila. Kaya nung nahirapan. Anong unang reaksyon? Reklamo? Hanapin yung nakasanayan. Yung paggawa ng gintong guya, protesta yun, laban sa kabagalan ng Diyos. Gusto nila ng Diyos na nakikita na kumikilos sa bilis na gusto nila.
At yung climax nito, yung nakarating na sila sa dulo, sa lupang pangako, nandun na sila eh. Nandoon na, pero hindi sila makapasok. Dahil sa takot. So hindi pala sapat na malaya ka lang. Kailangan handa ka para sa kalayaan na yun. Eksakto. Kaya yung 40 taon, hindi lang siya parusa, kumbaga isa siyang classroom, isang spiritual laboratory. Okay? Yung mana na araw-araw, tinuruan sila ng pandepende. Yung mga pagsubok, tinuruan sila ng pagpapakumbaba. Bale yung kabagalan ng Diyos, awa pala yun para hindi sila bumagsak sa loob ng lupang pangako. Kung ganyan sa isang buong bansa, paano naman sa mga individual na leader? Nakita ko sa notes mo, pattern din daw to. Simulan natin kay Moses. Si Moses, perfect example siya ng eagerness without readiness. Puno ng passion, Oo, gusto niyang tumulong agad. agad-agad. Nakita niya ang paghihirap, kumilos siya. Ang resulta, pumatay siya ng Ehipsyo. Galing sa puso, pero wala sa tamang paraan, wala sa tamang panahon. At ang bunga, 40 taon sa disyerto. 40 taon. At hindi lang siya nagtago doon, di ba? Doon siya hinubog. Mula sa pagiging prinsipe na sanay sa kapangyarihan, naging pastol. At yan yung mahalaga. Kinailangan niyang i-unlearn yung mga paraan ng Ehipto, yung paggamit ng puwersa. Bilang pastol, natuto siya ng pasensya, pag-aalaga, mga kasanayang kakailanganin niya para pamunuan ng Israel. Malinaw yan kay Moses, pero paano si David? Pinahiran na siyang hari noong bata pa siya, di ba? Siya na yung chosen one. Bakit ang tagal pa niyang naghintay at bilang takas pa? Magandang tanong, kasi pinapakita nito na kahit may pangako na, kahit may gifting ka na, hindi pa tapos ang paghubog. Yung pagpahid ni Samuel, yun ang pangako. Yung mga taon niya sa ilang. Habang hinahabol ni Saul. Yun ang kanyang paghubog. Doon niya natutunan magtiwala sa Diyos, hindi sa kanyang sariling lakas. Kung umupo siya agad sa trono, baka naging mayabang siyang hari. So yung waiting period niya, yun yung royal training niya. At si Joseph naman, grabe yung pinagdaanan. Mula pangarap, diretso sa hukay, alipin, tapos kulong, ang layo. Totoo, pero kung titingnan natin, yung bawat pagsubok may tinanggal sa karakter niya. Yung pagkakanulo, tinanggal yung yabang niya. Yung pagkakakulong, tinuruan siya ng pagtitiis. Yung mga karanasan na yon ang nagbigay sa kanya ng karunungan at pagpapakumbaba para pamunuan ng Ehipto. Ang pangarap binigay noong bata siya, pero yung character hinubog sa loob ng 13 taon. Pero teka, madaling sabihin yan pag tinitignan natin yung mga success stories. Paano mo malalaman yung pinagkaiba ng divine delay sa simpleng pagkabigo? O baka excuse lang natin yung God's timing para sa sarili nating inaction? Napakahalagang tanong yan. Paano kung may hindi naghintay? At ang mga sources, may sagot dyan, si Haring Saul. Siya yung kabaliktaran ng lahat. Ang pagbagsak niya, nagsimula sa isang maliit na bagay lang, kawalan ng pasensya. Yung nag-alay siya ng handog. Oo, hindi niya hinintay si Samuel. Pinili niya ang madali ang solusyon, yung pagkontrol, kaysa sa pagsunod. At yun ang nagpapakita na yung gifting o kakayahan, iba sa formation sa pagkahubog. Si Saul, may kakayahan siya. Pinili siya, pero kulang sa karakter. Eksakto, at yan yung panganib. Pwedeng may kakayahan ka, pero kung wala kang pagkahubog, yung mismong kakayahan mo ang magpapabagsak sa'yo. Pinapakita ni Saul na ang pagmamadali, issue yan ng pagtitiwala. Teka, kung pag-uusapan natin ang mga halimbawa, parang may isa pang napakalaking halimbawa na binanggit diyan. Akala natin exceptional siya sa lahat ng bagay, pero pati pala sa pattern ng pag-ihintay, sumunod siya. Hindi mapala si Jesus mismo. Paano yun? Yan na siguro yung pinakamatibay na argument laban sa spiritual speed. Isipin mo, anak ng Diyos, misyon niyang iligtas ang mundo. Pero naghintay siya ng 30 taon. 30 taon? Sa isang tahimik, ordinaryong buhay sa Nazareth. 30 taon na karpintero, anak, kapatid, walang milagro, walang sermon na nakatala. Yung tinatawag sa material na unhurried obedience niya, hindi siya nagmabali. Pero bakit? Di ba mas marami siyang magagawa kung nagsimula siya ng maaga? So dito papasok yung tanong, ano ba talaga ang sukatan ng maraming magagawa? Para sa atin, baka dami ng activities. Pero para sa Diyos,
Yung pagsunod sa timing niya ang pinakamahalaga. Kung ang anak ng Diyos nagtiwala sa proseso ng paghihintay, sino tayo para magmadali? So, ano ibig sabihin ng lahat ng ito para sa iyo na nakikinig? Malinaw na kailangan nating baguhin yung tingin natin sa paghihintay. Sabi nga doon, hindi to passivity. Ito ay isang aktibong postura ng pagtitiwala. Tama. At itong divine delay, awa to ng Diyos. Pinoprotektahan tayo mula sa mga responsibilidad na hindi pa natin kaya. Binanggit doon na lumilikha ito ng tatlong bagay. Una, otoridad na may karunungan. Paghubog muna bago posisyon. Oo, kasi ang otoridad na walang karunungan ay mapanira. Makes sense. Hindi ka bibigyan ng manibela kung di ka pa marunong mag-drive. Pangalawa, Pangalawa, agkakataon na may kakayahan. Inihanda muna tayo bago buksan ang mga pinto. Minsan, dinadasal natin ng isang malaking oportunidad pero kung ibibigay yun sa atin ngayon, baka masira lang tayo. masisira lang tayo. Wala pa tayong kakayahan na dalhin yun. Ang paghihintay ang panahon ng pagpapalakas. At yung pangatlo, impluensya na may integridad. Parang ito yung pinaka-importante ngayon. Binubuo muna ang karakter sa pribado bago ibigay ang pagkilala ng publiko. Oo, dahil ang impluensya na walang integridad, isa yung time bomb. Bale, tinitiyak ng Diyos na matibay ang pundasyon bago niya itayo yung gusali. Ang pagmamadali ay parang pagtatayo ng skyscraper sa pundasyon ng bahay kubo. Tiyak ang paghuho. At hindi lang ito teorya. Ang ganda ng mga materyales dahil may mga practical na paraan para yakapin yung ritmo ng Diyos. Unahin natin yung pagsasanay sa pananahimik. Bakit ito mahalaga? Kasi ngayon, takot tayo sa katahimikan. Laging may pinapakinggan na podcast, music, social media. Yung ingay, nagiging hadlang para marinig natin ng Diyos, pati na yung sarili nating kaluluwa. Kahit 10 minuto lang. Kahit 10 minuto lang sa isang araw, lumilikha yan ng espasyo para makinig. Doon natin madalas marinig yung mga direksyon na hindi natin maririnig sa gitna ng ingay. Kasunod niyan yung paglikha ng margin. Nung nabasa ko to, akala ko para lang sa mga may maraming oras. Pero sabi doon, hindi to luho, kundi pagsunod. Yung espasyo sa schedule. Eksakto. Yung margin, yung hindi nakascheduled na oras. Yung buffer. Yung espasyo para sa di inaasahan. O para lang magpahinga. Kung puno bawat minuto ng araw natin, saan papasok yung paghubog? Oo nga no? Nangyayari yun sa mga in-between moments. At isa pa, Sabbath bilang isang pagtutol. Gusto ko yung ideya na yan, hindi lang pahinga kundi protesta. Oo, isang lingguhang deklarasyon na yung halaga natin hindi nakabase sa pagiging produktibo. Kapag nagpapahinga tayo, sinasabi natin ang Diyos ang may kontrol, hindi ang sipag ko. Radikal na pagtitiwala yan. At panghuli, may isang exercise doon, yung waiting inventory. Ito yung pagkakataon na tanungin mo ang sarili mo. Alam mo, sinubukan kong gawin yan. O, anong natuklasan mo? Nung tinanong ko sa sarili ko, ano ang kinatatakutan kong mawala kung babagal ako? Ang sagot na lumabas, at medyo nakakahiya, ay takot akong maging irrelevant. Takot akong makalimutan. Sobrang revealing, ipinakita nito na yung ugat ng pagmamadali ko, hindi lang ambisyon, kundi insecurity. Salamat sa pag-share niyan dahil yan mismo yung layunin ng exercise. Matuko yung mga ugat sa ilalim ng pagmamadali, saan ako nagmamadali, anong resulta ang pilit kong minamadali, at yung tanong na sinagot mo, anong kinatatakutan kong mawala. Yung mga sagot dyan, yun yung nagpapakita kung saan tayo kailangang muling matutong magtiwala. Kung susumahin natin ang malinaw na mensahe mula sa mga materyales na ito, ay ito, ang kabagalan ng Diyos, hindi ito pagtanggi, paghanda ito. Isang paanyaya na magtiwala sa proseso. Oo, sa proseso ng paghubog, kahit mabagal at hindi nakikita. Yung pagmamadali, baka magdulot ng mabilis na resulta. Pero yung pagtitiyaga sa paghubog, yun ang nagbubunga ng tatagal. At sa huli, yung pagyafak sa mas mabagal na bilis ng Diyos, hindi yan tungkol sa pagiging huli. Tungkol ito sa pagiging handa. Ang layunin ay hindi lang ang maghintay, kundi ang maging mga taong mapagkakatiwala ng Diyos ng mas malalaking bagay. Darating ang panahon na kakailanganin ng bilis, pero kung dumaan ka sa tamang paghuhubog, hindi ka guguho. Kaya, iiwan namin sa iyo ang isang tanong para pag-isipan.
Kung ang Diyos ay palaging tila mas mabagal kaysa sa iyong mga ambisyon, ano kaya ang ipinapakita nito hindi tungkol sa kanyang kagustuhan, kundi tungkol sa iyong kasalukuyang pagkahubog?